Ayan guys, so welcome sa vlog natin ngayong araw. Ngayon, i-vlog natin ngayon first episode na tong kotse. Ayan, itong kotse ko, Honda City 99. So nakuha ko siya na second hand. Ayan, nakuha ko siya na second hand. Medyo presentable pa siya in a way, pero ayan, marami siyang papaayos. Unang-una, syempre yung pintura. Sakit ng Honda talaga yan, mga kalawang, bulutong. Pero lata pa naman siya all the way. Pero para maging mas presentable siya, papapintura natin siya sa dulo na. Ayan, sa dulo na. So ang mga aayusin natin dito, marami. Headlight, ayan, headlight, kasi medyo nangingilaw na yung headlights niya. So yun nga, headlights niya papapalit natin. So hindi ko alam kung madadaan sa buff yung kakamayin mo para hindi na siya mangilaw or papalit. Pero sabi ng kaibigan ko sa akin, tropa ko, nasasamahan tayo ayusin tong kotse na to. Palitan na daw natin ng buo. Tapos ayan, pati sa likod, kasi meron na siyang basag dito sa likod. Ayan, tinape ko na lang. Ayan, tinape ko na lang. Tapos yung gulong okay pa, pintura talaga. Tapos yung engine bay, hindi ko na siya papakita kasi medyo madumi. Tapos ayan, may bangga siya dito. So sasabayin natin sa pintura yan. Papamasilya natin kasi mamasilyahin nila. Kasi ito, ayan, sa windshield. Kasi itong sa windshield, ayan, may linya siya sa windshield. So sasabay din natin yan. Plus yung tint, kasi medyo kumukulubot na yung tint. So ayan, medyo marami tayong papaayos sa labas. So, tapos ayan, may bangga pa. May bangga pa. So medyo marami tayong papaayos yan. Hindi ko alam kung magkano aabutin yan. Tapos, ano pa ba? Ayan, papalitan din natin yung side mirror. Kasi maalog na yung side mirror. Tapos ayan, pakita ko sa inyo yung loob. O nga palang, makina nito ay 1.3 non-VTEC. Tapos automatic. Dahil traffic sa Maynila, naka-automatic tayo para madali ang buhay. Ayan, automatic. Ayan, medyo mataas na din yung mileage niya, magto 200k. Tapos ito din, steering wheel, papaasikaso natin yan. Tapos ayan, yung mga sidings, medyo magulo na din, marami na siyang gas-gas. Lalo na itong dashboard. Ayan, dashboard may butas pa. So ayan, papaayos natin. Tapos yung bintana pa pala, kasi yung bintana nito gumagana siya, kaso mahirap iangat baba dahil bungi na. So makikita natin kung anong magagawa doon, pero alam ko kinanvas ko na medyo mahal yung sa bintana. Tapos syempre basic maintenance, mapabanat na din natin. So yun, start natin pala. Start natin, pakita ko sa inyo kung paano siya mag-start. Kahit medyo matanda na tong kotse na to, solid pa din. Ayan, so pakita ko sa inyo. Ayan, start natin. Oop. Start. 2 click. Pero madalas 1 click lang siya. Pero alam niyo naman, lumang kotse. Pero matibay pa to. Matibay pa to. Super solid ito. Ang isa lang mahirap dito yung sa AC. Kasi pag ganitong lumang sasakyan, madalas na problema, lalo na pag Honda. Minsan yung AC, lalo na sa Honda City, ganitong generation 1999. Tapos ang problema ko dito sa AC, malamig naman siya, kaso pag ni-start mo siya, hindi siya malamig kaagad. Kumbaga may kailangan ka pang hintayan. Sa iba kasing kotse, kahit luma, pag start mo, once na ni-start mo, malamig na. Ito hindi, kailangan mo muna bombahin or kailangan mo muna gamitin para lumamig. Ayan, medyo malamig na siya, which is normal, which is okay naman, tolerable naman. Tapos ayan, papadetail din pala natin yung loob. Yan, yung mga interior, yung mga upuan, yung mga sidings, kasi medyo madumi na siya, super dumi na. So kailangan natin palinis. Tapos itong steering wheel, ayan, medyo bakbak na. So hindi ko alam kung papalitan natin yan ng stock or aftermarket, pero para sa akin gusto ko sana na stock, kaso alam ko medyo mahal yung stock. So may kita natin. So pasap lang sa mantagal. Ayan, steering cover muna tayo. Ayan, steering cover, synthetic leather. Mura lang yan, mga nasa 350, 300. Malimutan ko na kung saan nabili. Tapos ayun, tapos ayan, si Darth Vader, kasi mahilig tayo sa Star Wars. Pero overall, maganda tong sasakyan na to. Lalo na super tipid niya sa gas. Ayan, super tipid niya sa gas.
Tapos ayun, automatic. So madali siya dalhin kahit sinong gustong gumamit. Magagamit dahil automatic kahit babae pa yan. Basta marunong mag-drive, kaya mag-automatic. Kaya sa mag-manual, tas madali buhay mo sa traffic. Tas mababa maintenance dahil luma na, tas automatic. Give or take. Pero madali siya, yung madali maintenance niya. Tas itong kotse na to, wala masyadong arte. Tapos ilagyan ko na din ng ayan, ng ganito ng mat. Kasi yung mat na asan ba yung original? Ito kasi yung original na mat niyan. Ay, hindi ko pa pala nalagay. Ayan, tapos ayan pala. May basurahan, naglagay na ako ng basurahan para madali ang buhay. So yun lang naman. So overall recap natin ay bintana, headlight, pang ilalim, tune up, makina, change oil, tignan ng brake, tint, bintana, pintura. Sabi ko, diba yung pintura, hindi ko sure. Tapos ano pa ba? Ayun, yung throttle cable pala. Yung throttle cable, kasi itong speedometer na napagtanto ko, pati na research ko, pag hindi siya original, pag hindi original yung throttle cable na pinalit mo, aalog, which is eto naman umaalog kasi hindi nga original. Pero sabi sa akin yung tropa ko, magagawa daw ng paraan yon, so may kita natin, let's see. Hindi ko sure kasi yung alam ko yung pinalit dito hindi siya original, ngayon umaalog. Gumagana naman siya pero umaalog. So kung hindi naman importante sa inyo, hindi okay lang. Pero para sa akin, alam mo yon, pag maayos kasi lahat, tas malinis, kumbaga pagka-OC na lang ba, ayun. So pag ganun siya, medyo okay siya. Para sa akin, mas masarap siya dalhin, mas madali dalhin. Tapos wala ka pang problemahin kasi maayos lahat. Tingnan nyo, inayos ko yung anong tawag dito, rear view mirror, kahit hindi ako nagda-drive, hindi ako gumagalaw. So ayun lang naman. So i-outsource natin, i-research natin, titignan natin. So basically full detail, tapos yung mga sira niya. So ayun lang muna guys. So see you sa susunod na video. Yung susunod na video na to, papakita ko sa inyo kung saan natin papaayos yung pang ilalim dun sa right side, sa front, sa may gulong. Tapos kung magkano abutin, ganito, ganyan. So ayun lang muna. Peace!